Ayan yung puset, kaya i-adobo ko ngayon, my friends and friendship. Pag nag-adobo nito kami doon sa aming lugar, ay pinapatuyuan talaga namin para masarap. Yung nilalagyan namin ng suka, asin, hindi kami naglalagay ng toyo, asin lang, suka at asukal. At lagyan ng bitsin or kaya magic sarap. Ito na ang aking adobo, my friends and friendship. Ito, gutom na gutom ng mga kasama. Hello, good afternoon, my friends and friendship. Si Susan Castellanos, ang aking subscriber na parating nanonood sa aking vlog. Thank you so much, Susan. At nagpapasalamat. Say, shout out. Hello po. Hello, my friends and friendship. Welcome back to my channel. Ngayon ay papunta kami ng Vallejo. At yung mga recycle namin, nilabam dun sa bahay nila itambak. Kaya time to benta na yon. At hindi pa niyo alam na ang mga cans, empty cans, water bottle ay nandoon ang pera. Kaya hindi yung tinatapon dito. Napapakinabangan yan ng lahat, ng family. Lalo na sa hirap ng buhay ay iniipon yon. Mamin na ay ibibenta na yon, sayang pambili ng gasolina pa yon. So ma'am, na dati ay na-vlog ko na yung mga pagbenta rin namin ng recycle. Pero matagal na yon, siguro mga 2 years ago na yon. At ngayon ay nag-ipon na naman kami ng recycle. At ewan ko kung magkakasya doon sa truck ni Pam. Kargada na naman yan mamaya. Ipapakita ko sa inyo, my friends and friends. Basta kayong lahat dyan. Okay, araw-araw ako ay nangungumusta sa inyo. At sana ay lahat kayo, kinat ka dada. Kinat si Papa ng sasakyan na yun, dumaan dito sa may harapan namin. Buti ni siya naabot. Pag naabot, Diyos ko Lord. Ganon talaga, may mga driver talaga na hindi ka nais-nais. Diba? Ayun. Wala akong babysitting ngayon. At kumain na kami ng almusal. At wala si Cash na sa bahay nila. At si Zoe na doon sa daddy niya, hindi sumama sa amin. Dahil Saturday ngayon, kaya doon si Zoe sa mga magulang niya. Kaya may sasakyan kami, my friends and friendship. Kaya anytime kaming umalis, ay meron kaming masasakyan dahil ito ang car ni Jodela. Okay, mamaya ulit. Dito na kami sa Vallejo. Ayan yung Vallejo, ang ganda tingnan. Dito sa baba, ang Tesla station. Dadaan ako mamaya sa Home Depot, bili ako ng Clorox. 2 hours later. My friends and friendship, hindi ko na vlog sa inyo kanina at nawala na sa isip ko ang mga recycle na ibibenta nila JR at ni Papa. Dahil nagtulong ako na maghakot ng mga recycle at si JR paikang-ikang at masakit daw ang paa niya sa pagbasketball. Kaya ayun, tagal nilang haba ng pila. Ito naman ang ang kanilang naibentahan ng recycle is $100. See? Sayang din niyo nakita. Anong kadami, my friends and friendship, ang naibenta, mga ilang yun. Shout out sa Philippines. Yan ang mga kaibigan ko dito sa Island Pacific. Nahihiya. Pinapili ako ng ayan yung squid. Yung squid. Oo, tapos kanina. Sandali lang ha. Hello, good afternoon, my friends and friendship. Si Susan Castellanos, ang aking subscriber na parating nanonood sa aking vlog. Thank you so much, Susan. At nagpapasalamat. Say, shout out. Hello po. Shout out. Hi, friend. Okay, thank you. Susan, thank you. Welcome back to my channel, my friends and friendship. At ako ay may babalita sa iyo at papasalamat talaga ako sa kay God at namit ko ang isa kong subscriber na si Susan Castellanos. Susan, shout out sa iyo. At yun ang sinasabi ko parati. Yun parati ang sinasabi ko na ingat lang parati dahil hindi na tayo bumabata, di ba? Enjoy lang natin, Susan, ang ating life. My friends and friendship,
So happy talaga na sa tanang umpisa kong mag-vlog ay ngayon ko lang na-meet ng personal ang isa kong subscriber na si Susan Castillano. Thank you, Susan. At sana ay kikita pa tayong muli. At sana ay makapunta din ako sa inyo at makapunta ka rin sa amin. Thank you. Ang sarap ng feeling. Sana pag makauwi ako ng Pilipinas, ang mga iba ko ring subscriber ay makita ko rin sila ng personal. Kaya natutuwa talaga ako pag gano'n na nakikita ko na kahit gano'n lang kasimple ang aking mga vlog na minsan ay kakaunti lang ang aking viewers, ay meron pa rin nagtatangkilik sa aking vlog. Pero papasalamat ako ng lubos-lubusan sa inyong lahat at kahit papano'y umabot na din ng 132,000 again. Tito! 1,032, ano? Yun ang nakaabot na din ang aking mga subscriber. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Kaya, at salamat naman. At kahit papaano nakapagbigay aliw din ang mga vlog ko na kahit ganun lang na paulit-ulit sa daily routine ko pang araw-araw. Sa mga daily routine ko sa loob ng bahay. Yun nga ang pinupuntahan ko lang ay store lang at yun lang sa bahay. Kaya pagpasensyahan na lang ninyo at yun lang ang napapanood niyo, yung mga kama na ginagawa ng mga nanay, ng mga lola na doon lang sa loob ng bahay na hindi naman nakakaalis, na doon lang yung ordinary lang na mga vlog. Hindi pang malakasan at pang malakihan itong aking vlog. It's just only for family, para lang sa mga pamilya, sa mga lola at lolo at sa mga nanay na hindi umaalis ng bahay. Panoorin na lang niyang aking vlog. Shout out pala sa taga Island Pacific. At sana ay everybody be happy at always be pretty. Salamat din sa kakapanood ninyo ng aking vlog. Nakalimutan ko nang kunin ang pangalan ng isa kong cashier na kausap. Parati ko silang nakakausap. Parang very close friend ko sila pero hindi lang kami nagtanungan ng kanilang mga pangalan para ma-shout out ko naman sila. But next time na lang. Next time ko na lang at kukunin ko ang mga names niyo at i-shout out ko. Sabi ko you can shout out sa Philippines pero nahihiya naman. Pero okay lang. Basta you guys, my friends and friends, pauwi na kami ng Bay Point. Galing ako sa Vallejo. Pero mong tambak na tambak talaga kung ilang plastic ang nakatambak sa likod ng bahay namin ay bininta namin ang mga recycle. Yun, ang dami-dami. Siguro kung may mga kobra lang dito ay baka pinagbahayan kobrang daming nakatambak. Nako, nakalimutan ko lang my friends and friendship i-vlog kung anong kadami. Kasi sa sobrang busy ko talaga kanina na nagtulong ako ng maghakot at magagaan lang naman yung mga recycle na yun na mga like water bottle, yung can ng mga soft drink, yung mga bottle. Kaya yun, sinort pa yun ni JR. Alam niyo my friends and friendship, hindi lang mga basta-bastang basura ang mga yun. Talagang makapagpirahan mo talaga. Kaya yun dito iniipon ng mga taga dito sa US. Dito sa California, I don't know sa ibang state, ang mga recycle iniipon, ha? Ang iba pinupulot. Yung sa amin dito ay sa anak kong si Bam, si Junel. Niipon talaga. At tapos tatawag yan mama, papa, benta na ninyo itong kadami-dami at nakatambak na. Ayun, ang papa niya at si JR ang nagbibenta sa mga recycle. How much ang nagpagbenta is $100. $103 and $3. Nakakatulog. Binili ko ng ulam doon sa Island Pacific na nag-meet kami ng aking magandang subscriber na si Susan. Nako, I'm so lucky dahil nakamit ko si Susan. Kaya my friends and friendship, pauwi na kami at binigay ko rin kay JR ang $20. Dahil si JR naman kasi ang nag-sort ng lahat at hindi na wala naman kaming trabaho, si JR lang. Yun, binili ko na ng pusit para adubuhin ko. Pero alam niyo, pusit lang at saging na saba ang binili ko at 2 upo na panggulay. Yun lang ang binili ko my friends and friendship at saka isang hiwang
isda na tuna. Alam niyo kung magkano ang price? Is $45. At yung pusit, $45 na yon. So, at least napakinabangan ang pera. At yung mga recycle na basura na yon kung tutuusin. Itatapon lang yon. Yung karamihan tinatabon, yung tinatamad na mag-ipon. Ayun, naging pera. Kaya yun, my friends and friendship. Ito, pauwi na kami. At ito, binilan ko lang ng hopya si Papa Dudes. Kasi, palagay ko nagugutom pero ayaw naman niyang kainin muna. Sabi niya mamaya na lang at nagkamot pa daw siyang iinumin. Mabuti ngayong araw na to ay not really hot. Not like nung other day, nung other week, sobra, almost 2 weeks na ang taas talaga ng temperature na sobrang init. Kaya hindi kami makakalabas. Galing doon sa bahay ni Junel, nagstay for a while. Nagchika-chikahan kami ng aking kumari si Maribelin. Maribelin, shout out sa iyo. Maribelin de la Cruz na mami ni Bessie, na asawa ni Junel, mother-in-law ni Junel. Kaya shout out sa iyo, doon kami nagchika-chikahan, nanonood kami dalawa ng TV sa paghihintay kay Papa Dudes at kay GR sa pagbalik dahil nagbenta nga sila ng recycle. At yun, ito, pauwi na kami. Ayan, malapit na kami dito sa Bay Point. Ayan ang panahon dito. Ayan. Ito ang mga dinadaanan namin pag magpunta. Tatawid lang kami ng tulay, my friends and friendship. At mag-highway 4 at dito na kami. Malapit lang kung tutuusin. Kung hindi kami nagbabayad ng toll gate. Bali, mas malayo pa yung Fairfield yata. Daddy, no? Malayo pa sa compare dito sa aming lugar na to. Malapit lang kami. Inantok na talaga ako, my friends and friendship. Nandito na kami sa bahay. Pitpitin mo na, G, yung mga dala natin. At ako ay magluluto pa. Papadali mo ito yung pagkain mo para kumain ka ng hupya muna habang ako ay nagluluto, okay? Ito ang aking nabili. Ito, mayroon akong saging. Ayan, mamaya imamaruya ko. Mahal na ngayon ang saging. Ang piling ng ang pound ng saging is parang, basta, na $1.45. Nakabili din ako ng upo at sasahugan ko to ng giniling na chicken. At, don't you know, my friends and friendship, alam ba niyo itong kainin? Ito, kabili ako ng yung taro. Masarap ito ilaga. Lagyan siya ng pulang asukal. Marami pa akong sibuyas pero natutuwa lang ako at ang laki-laki. Tutuwa ko. Bumili ako ng isa. Alam niyo, maraming gamit ito. Mga 4 na gamit siguro. Meron din akong pang sinigang mix. Kailangan yan eh. At ito pa lang aking nabili. Ayan yung tuna. Isang hiwa lang. Fresh na fresh. Pero, at ayan yung puset. Kaya i-adobo ko ngayon, my friends and friendship. Kaya papakita ko rin sa iyo ang aking pag-adobo. Ito yung nabili kong puset at i-adobo ko. Inaalisan ko lang nitong kanyang backbone. Sabi ni Papa, wag ko na daw alisan para madali. Nagluluto na kami kaya kararating lang namin, my friends and friendship. Sa restaurant, sabi ni Papa, hindi naman nila inaalisan. Pero matandali lang naman to. Alisan natin para walang sagabal pag kumakain ka. Yan, hindi ko na inalisan. Wala naman problema dito. Alisin mo pa yung ang kanyang mata. Ano ba yun? Mouth? Ngipin. Ang kanyang ngipin. Adobohin ko to para matagal din ako hindi nakatikim ng kasi minsan ito ang mahal, mga $4 a pound sometimes, pero ngayon nakita ko parang 3 something lang, kaya bumili ako. Yung easy lang siyang lutuin kasi ang plano ko kanina ay yung bibili ako ng hindi ko naalisan, ugasan ko lang to kasi matagal pa to at anong oras na bahala na mag-alis ang kumakain. Kasi hindi ako bumibili at ito lang madali lang kasing lutuin, i-adobo mo lang siya, yun lang. Ito, nagbili ako ng upo. Alam mo, grabe ang pagmahal ngayon, my friends and friendship, ng mga bilihin. Talagang umaaray na talaga. Hindi lang siguro ako, halos lahat naman siguro. Ay nako, kung tutukan mo talaga ang buhay ngayon, sobrang hirap, no? Lalo na ang mga bilihin. Nako, grabe ang pagtaas ng mga bilihin. Hindi mo na maintindihan kung pag pumunta ka ng store na mga $100 lang ang budget mo, nandiyan na lahat-lahat. Mga pangangailangan, talagang
Nakakairita talaga kaya ba't ini-enjoy ko lang ang buhay. Hindi man solution sa problema ng pagtaas ng mga bilihin at ang maliit na budget mo ang mag-iinit lang ang ulo mo. Hindi. Kailangan tuloy pa rin ang buhay na you need to enjoy your life. Hindi naman solution yung magmamaktol ka. Hindi ba? My friends and friendship. Talagang sobra talaga. Hindi lang tayo dito sa Amerika. Inaadobo ko itong pusit. Magtataka kayo kung bakit maraming tubig. Hindi ko ito nilagyan ng tubig kaso itong pusit tumutubig. Kaya pinapatuyuan ko muna ito. At pero timplado na to my friends and friendship itong pusit na nabili ko sa Island Pacific. Yan. Pinapatuyuan ko muna yan. At kung hindi pa siya masyadong matutuyo ay inaalisan ko ng sabaw, binabawasan ko. Nilalagyan ko yan mamaya ng suka. Pag medyo natuyo-tuyo na, suka ang nilalagay ko at tinitimplahan ko na ng maayos. Sarap. Mahilig kami mag-adobo ng pusit sa Aklan kasi lumaki ako sa isla at marami kaming huli parating pusit dahil may baklad kami noon katulad sinabi ko. Kaya pag marami nang huling pusit, ay ganito ang aming inaadobo, yung ganitong kaliit na pusit. Kung nag-adobo nito kami doon sa aming lugar, ay pinapatuyuan talaga namin para masarap. Yung nilalagyan namin ng suka, asin, hindi kami naglalagay ng toyo, asin lang suka at asukal. At lagyan ng bitsin or kaya magic sarap. Ganun lang kami pag nag-aado, papatuyuan mo at lagyan ng medyo olive oil or kaya mantika na lang. Yung masarap talagang adobong-adobo siya. Pero kung asawa ko, hindi naman sila taga-isla. Hilig niya may sabaw sa ganitong puset. Pero ako naman ayaw ko yung maraming sabaw. Gusto ko konti lang. Masarap ng lasa. Pero lagyan ko ng sugar, my friends and friendship. Adobong puset. Kasi masarap kasi my friends and friendship na lahat ang mga niluluto ninyo ay lagyan ninyo ng sugar. Nagpapasarap ng flavor ng iyong niluluto. Lahat ng mga niluluto mong mga putahe, lagyan mo ng asukal. Medyo umalat-alat, lagyan mo ng asukal at kaunting suka, ay nababawi na ang kanyang timplada. Pero sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magtimpla ng maraming salty, yung asin, sa mga niluluto ninyo kung hindi pa luto ang niluluto ninyo. Kailangan, bago kayo magtimpla, ay kung luto na siya. Pero pag tinimplagan, kagad niyo ng maalat, ay talagang maalat na hanggang sa tapos kahit anong lagay niyo ng tubig, anong lagay ng suka ninyo, mababawi yon. Kaya huwag kayong pabigla-biglang maglagay ng salt habang ito ay hindi pa luto. Hindi lang ito, kundi ang lahat ng mga putahe. Careful lang muna sa umpisa. Saka na magtimpla kung luto na sila. Malapit ang maluto. 5 minutes later. Ito na ang aking adobo, my friends and friendship. Ito gutom na gutom ng mga kasama ko. At ito kumakain na sila si JR. Hindi na makapagsalita. At ayun si Papa Dud. Ayun. Luto na yung adobo. Nilagyan ng kaunting sabaw. Tumutulo ng kaunting sabaw. Yan lang. Yes. Okay. Ang kinakain ko yung leftover namin sinangag kaninang umaga. At ito, adobong pusit. Sarap ng adobong pusit. Tara, kain na tayo, my friends and friendship. Ang sarap. Kaya ng adobo ng pusit ay lagyan ng kaunting sugar. Ngayon, nakala nyo marami ang sabaw. Alisan niyo ng sabaw at takpan at patuyuin. Pag medyo tuyo na, dagdag mo yung inalis mo ng sabaw. Sarap. Ang sarap ng pusit at saka sinangag na kanin. Masarap ang lasa. Ito ang pagka-adobo. Hindi marami ang sabaw. Ayan, no? Sarap ang lasa. Nag-aagaw ang asim at saka tamis-tamis. Sarap ng kain ni Papa Dud. So, gustong-gusto ko yung may laman. Nakaligo na ako at presko na. At gagawa lang ako ng kaunting merienda, yung 2 saging
hiniwa ko lang ng isang saging na bali 3. At ipiprito ko dito. At mayroon akong minalt na harina. Pang merienda lang ba? Wala akong nilagay kung ano, ito lang. I-ano ko lang siya. I-dip ko lang dito. I-dip ko lang dito siya sa harina at ipiprito. Diba? Parang ganyan. Tapos, spread, lagyan ko siya ng harina on top. Yun. Parang ganun lang. Isa pa. Oh. Ganyan. Merienda lang ang gagawin ko. Isa lang ako rito manonood ng TV pero kakakain ko lang. Natunaw na yun dahil lumabas na ako at nag-ayos ng aking mga pananim doon sa likod. Ayan. Antayin ko lang na mag-brown. Mahina dito ang apoy sa ito ang mas malakas. Brown ko lang siya. Yan, makakagawa ka na ng merienda sa 2 saging. Papula-pulahin ko muna bago baliktad. Ayan, my friends and friendship. Binaliktad ko na siya. Tapos, mamaya, igudburan mo lang siya ng sugar. Minsan yung iba, ang hinahalo nila, yung rice flour. Mayroon na ako na rice flour, pero mas nasasarapan ako pag harina. Yung flour. Hindi din niya naubos. Tapon ko na lang yung wala namang kakain eh. At ililigpit ko muna itong inalisan nila. Hapon na dito. 5 minutes to 7. Kaya lumabas sila kasi nagkagigising lang ni Chanel. Dahil pumasok kasi si Chanel, yung mami ni Zoe, ng 4 o'clock in the morning. Pang umaga siya. At umuwi kaninang mga 2 o'clock yata, 1:30. Umuwi na natulog pagdating. At itong 2 mag-ama ay nagpunta pa sila sa gym kasi si Zoe may gymnast kaninang 11. Ako naman at saka si Papa Dudes at saka si JR umalis kami papuntang Vallejo. Yun nga, yung bininta yung mga recycle at naglinis ako doon sa garage sa mga dogs, yung dogs ng anak ko, nagpakain ako doon. Tapos, yun ang dumaan ako sa Island Pacific, nakakita ako, nakabili ako ng saging. Yan, pag nandoon na kasi kami, yung nilulubos-lubos ko na talaga pag nagpunta ako doon. Kaya ito nag-prito. Maraming saging kasi doon. Mayroong Island Pacific naman dito, my friends and friendship, na malapit din sa amin. Kasi mas use ko doon sa Vallejo dahil doon kasi kami matagal na sa Vallejo. Kaya, di ba, pag pumunta ka sa isang store na hindi mo masyadong, hindi ka masyadong sanay, parang wala kang gana. Tapos, nung magising si Chanel, ayun, umalis sila. Kakain lang yun doon sila sa labas at babalik na naman yan dito mamaya. Kaya 2 na lang kami naiiwan dito ni Papa doon sa bahay. At wala lang, tahimik na tahimik. Wala si Jarrell. Nandoon nandoon yata sa Spain. Yeah, Spain bang pangalan ng lugar. At yung iba kong mga anak ay nasa Pilipinas na bakasyon. Si JR nasa work na, pumasok na. Kaya ito na lang ako, magliligpit muna. Ito lang my friends and friendship ang aking merienda today. Ang piniritong saging na i-dinip ko sa harina o sa flour. Kaya hindi ko nilagyan to ng sugar, basta ilalagay ko lang dito at isasawsaw lang dito sa sugar. Parang ganito na ang labas niya. Pwede nang kainin at tapos ay magkape-kape ka na. Okay. Tara my friends and friendship. Kakain na tayo ng aking meriendang ginawa. Masarap siya my friends and friendship. Crunchy. Ganito ang gawin ninyo. 2 saging na makakain ka ng merienda. Sarap. Sarap. Tara. Kain na tayo. Merienda. Hanggang sa susunod kong vlog my friends and friendship. Bye-bye.